Bata pa lang, talagang hindi na magkasundo si Jane at ang kanyang ate Marga. Kung ano kasi ang bagay na gusto ng kanyang ate, ay gusto niya rin. Dalawa lang naman sila magkapatid, kaya kung ano ang bagay na pinag-aagawan nilang magkapatid noon, binibili na lamang ng kanilang mga magulang. Isa-isa silang binibilhan ng mga laruan at kung ano-ano pang gamit nang sa ganoon, maiwasan nila ang mag-away. Walang araw talaga noon na hindi sila nag-aaway ng kanyang ate Marga. Para silang aso at pusa at talagang hindi magkasundo. Sa paglipas ng mga panahon ay nasa tamang edad na ang kanyang ate. Madalas kung anong gusto niya, ibinibigay na lamang nito. Para bang iniintindi na lamang siya nito para lamang wala ng away na maganap sa kanilang pagitan. 16 na noon si Jane habang 19 naman ang kanyang ate Marga. Madalas, wala sa bahay ang kanilang mga magulang dahil nga sa malayo na didestino ang mga ito sa trabaho. Kung hindi sa Visayas ay sa Mindanao ang kanilang mga magulang. Buwanan kung umuwi ang mga ito at nasanay na rin naman sila. Bakasyon noon at wala nang pasok. Nabuburyo nga si Jane sa kanilang bahay. Mabuti pa ang kanyang ate Marga at panay ang labas nito at nakikipagkita sa kung kani-kanino mang kadate nito. Hindi naman nakikialam si Jane rito at malaki naman na ang kanyang ate. Alam naman na siguro nito ang tama at mali. Kahit kasi panay ang pangaaway niya sa kanyang ate Marga, ay ate niya pa rin ito. Nag-aalala pa rin siya rito kahit pa hindi niya sabihin. Nang araw ng iyon, umalis ang kanyang ate. Naiwan naman siyang mag-isa sa kanilang bahay. Masyadong tahimik ang buong bahay. Nakahiga lamang si Jane, hawak ang kanyang cellphone. Tila ba may nag-uudyok sa kanya na manood ng video ng mga oras na iyon. Sa hindi nakakaalam, nakahiligan na ni Jane ang manood ng mga ganoong video sa tuwing siya ay nag-iisa. Malaya niyang nagagawa ang bagay na nakakapagpasaya sa kanya ng panandalian sapagkat wala namang nakakakita at nakakarinig sa kanya. Yun lang din naman kasi ang pwede niyang gawin nang sa ganoon mabawasan ang pagkaburyong na kanyang nararamdaman. Painit na ng painit ang eksenang pinapanood ni Jane. Nagiinit na rin ang kanyang katawan. Pawis na pawis ang kanyang katawan habang walang humpay ang ginagawa niyang pagpapasaya. Napapakagat-labi siya habang iniisip na isang lalaki ang gumagawa ng bagay na iyon. Minsan nga, naiisip niya kung ano kayang pakiramdam na magkaroon ng boyfriend at nang may gumawa sa kanya ng ganoon. Nagka-curious siya at talaga namang gusto niyang subukan ng ganoon. Kung bakit kasi wala man lang nanliligaw sa kanya. Maganda naman siya at tiyak na masisiyahan ng lalaking magiging kasintahan. Ramdam na ramdam ni Jane ang nalalapit niyang pagdating sa dulo. Sinasabayan niya ang ginagawa ng pinapanood niya. Mukhang masayang-masaya ang babae sa kanyang nakikita at ramdam din ni Jane ang sayang natatamasa nito. Para bang siya lamang ang pinapasaya ng lalaking nakikita niya. Talaga namang ayaw niyang huminto sa ginagawa. Hindi na siya mapakali ng mga sandaling yun. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nakagawa siya ng mga ingay na talaga namang hudyat ng kanyang pagdating sa dulo. Wala siyang pakailam kahit pamapasigaw pa siya sa saya sapagkat wala namang makakarinig sa kanya. Hanggang sa maya-maya pa, kanya nang narating ang dulo dahilan kung bakit napapikit siya ng mariin at talagang ninamnam ang mga nagaganap ng oras na iyon. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Pawis na pawis ang kanyang katawan at talaga namang bumabawi ng paghinga. Hapong-hapo siya, tsaka binitiwan ng kanyang hawak na cellphone. Para bang bigla siyang nakaramdam ng antok, dala na rin ng pagod. Napapangiti pa siya pagkatapos ng nangyari. Para bang biglang gumaan ang kanyang katawan nang siya ay makabawi ng lakas. Bumangon na siya at dumiretso sa banyo. Balak niyang maligo sapagkat tanghaling tapat yun. Ibinabad ni Jane ang kanyang katawan sa malamig na shower. Napakasarap maligo, kaya naman nagtagal siya sa loob ng bathroom. Nang matapos ay lumabas na siyang nakatapi lamang ng tuwalya at saka dumiretso na sa kanyang closet.
Naghahanap na siya ng damit na maaari niyang isuot ng mga oras na yun nang marinig niyang may nag-uusap sa ibaba. Dala ng kuryosidad, lumabas siya ng kanyang silid kahit pa nakatapi lang ng tuwalya. Bumaba siya ng hagdan at naabutan sa sala ang kanyang ate kasama ang isang gwapong lalaki. Napansin siya ng lalaki at talaga namang umiba ang tibok ng kanyang puso. "Sino yang kasama mo, ate?" Kunot noong tanong niya sa kanyang ate. Yun kasi ang unang beses na nagsama ito ng lalaki sa kanilang bahay. Si Dave, boyfriend ko. Dito na muna siya sa atin at okay na rin yun para may kasama tayo rito. Sa susunod na buwan pa naman daw uuwi si na mama." Simpleng sagot ng kanyang ate na para bang okay lang din sa kanya ang ganoon. Sa bagay, ayos na nga rin iyon. Gwapo kasi ang lalaki. Unang kita pa lamang ni Jane rito. Mukhang nabihag na kaagad nito ang kanyang puso. Iniwan na muna ni Jane ang kanyang ate Marga at ang lalaking Nola ng pangalan. Mukhang masayang masaya naman ang kanyang ate dahil sa pumayag siya sa gusto nito. Hindi nga rin niya alam kung saan ba nakakilala ng ganoon kagwapong lalaki ang kanyang ate Marga. Napakaswerte naman ito sa boyfriend. Napabuntong hininga na lamang si Jane at muling pumasok sa kanyang silid. Nagbihis na siya at nagsuot lamang ng isang itim na sando at pinarisan iyon ng maikling short. Gusto niyang ipakita ang hugis ng kanyang mga binti at proud naman siya sapagkat maputi siya ng dihamak sa kanyang ate Marga. Nagsuklay na siya ng kanyang buhok tsaka naglagay ng lotion sa kanyang balat. Kailangan niyang maging mabango at hindi niya alam kung anong nais niyang mangyari. Basta ang alam lang niya, gusto niyang maging maganda sa mga mata ng boyfriend ng kanyang ate Marga. Sa madaling salita, balak lang naman niyang itong akitin at walang magagawa ang kanyang ate upang siya'y pigilan. Kahit kailan talaga, lahat ng tipo nito natitipuhan din niya. Di nga lang niya alam kung sa pagkakataon ba na iyon, pagbibigyan siya ng kanyang ate. Inamoy-amoy pa niya ang kanyang sarili bago niya napagdesisyonan na lumabas ng kanyang silid. Wala na sa sala ang kanyang ate, kaya naman tumungo siya sa kusina at wala naman ng mga ito ron. Saglit na nag-isip si Jane bago niya tunguhin ang silid ng kanyang ate sa itaas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at saka idinikit doon ang kanyang tenga. May nag-uusap nga sa loob at natiyak niyang naroon ang kanyang ate at ang BF nito. Mukhang may ginagawa ang mga ito at may naririnig siyang may kumakalabog na parang may kung anong bagay ang nahuhulog. Hindi na nakatiis si Jane at kanya na ngang kinatok ang pintuan ng silid ng kanyang ate. Malakas ang kanyang pagkatok nang sa ganoon mabulabog ang mga ito. Maya-maya pa nga, sumilip ang kanyang ate Marga, nagulo-gulo ang buhok. Alam na kaagad ni Jane kung anong ginagawa ng dalawa sa loob. "Anong ginagawa niyo dyan?" Kunot ang noong tanong niya sa kanyang ate. Naging mailap naman ang mukha nito at pinilit na nag-isip ng isasagot. "Wala, ay naayos lang namin ni Nola ng mga gamit niya rito sa loob ng silid ko." Tumaas ang kilay ni Jane sa narinig. "So balak mong patulugin gabi-gabi ang boyfriend mo dyan? Wow ha, ang swerte naman niya." Bulalas ni Jane, ngunit ang talagang nasa isip niya ay ang swerte naman ng ate Marga niya. "Hay, huwag ka na kasing magsumbong kina Mama Jane. Minsan lang naman akong humiling sa'yo eh. Di ba nga lahat ng gusto mo pinapaubaya ko na sa'yo? Ibigay mo naman sa akin to." "Ate mo naman ako eh. Di bale, sa susunod, kapag may pabor kang hihilingin, ibibigay ko na sa'yo. Just please, kahit ngayon lang, hayaan mo naman akong sumaya." Nangungusap ang mukha ng kanyang ate at talagang desperada na sa hinihinging wag niya itong istorbohin at isumbong. Maldita nga si Jane, ngunit hindi naman siya ganoon katigas para hindi maawa sa kanyang ate. Yun nga lang, lihim niyang ini-imagine na sana kahit isang beses lang ay matikman din niya ang bagay na matitikman ng kanyang ate gabi-gabi. Imposible naman kasing walang mangyayari sa dalawa at magtititigan lamang ang mga ito buong gabi habang magkatabi ang mga ito sa kama. Siyempre, tiyak na gagawin ng mga ito ang bagay na yun at iyon ang kinaiinggitan ni Jane.
Kailan pa kaya siya magkakaroon ng BF? Nang sa ganun maranasan din niya ang nararanasan ng kanyang ate. Hindi yung nagtsatsaga lamang siya sa kanyang sarili sa tuwing nagiinit ang kanyang katawan. Ang ibang ang kaklase niya sa edad na 15, meron ng mga alam sa bagay na iyon. Habang siya magdi-17 na ay bokya pa rin. Padabog na lamang siyang umalis sa harapan ng kanyang ate at nagkunwaring aalis. Muli namang pumasok sa loob ng silid nito ang kanyang ate Marga, tsaka isinarang muli ang pinto. Dahan-dahang humakbang pabalik sa harapan ng pinto si Jane. Makikinig siya sa anumang pag-uusapan ng dalawa. Hindi man ganoon kalakas ang boses na kanyang naririnig, sapat niyang marinig niya ang mga hingal ng kanyang ate Marga pagkalipas lamang ng ilang minuto. Para bang gustong-gusto nito ang mga ginagawa sa loob. Napapalunok na lamang si Jane. Iniisip kung ano kaya ang pakiramdam na mahalikan ni Nolan. Ano kaya ang mararamdaman oras na ma-feel niya ang yakap nito, maging ang matipuno nitong katawan. Siguro ay walang kasing saya ang mapunta sa mga bisig ng lalaki. Maya-maya pa nga, ingay na ng dalawa ang kanyang naririnig mula sa labas ng pintuan. Ingay na para bang hindi mapigilan ng mga ito. Paminsan-minsan pa, naririnig niyang nagmamakaawa ang kanyang ate na wag daw hihinto ang BF. Iniisip na lamang ni Jane ang itsura ng kanyang ate habang ginagawa ang bagay na iyon. Para bang gustong-gusto niya nang pumasok sa loob. Para bang siya itong nakakaramdam ng labis na galak para sa kanyang ate Marga. Nakontento na lamang si Jane sa pakikinig sa labas ng pintuan ng silid ng kanyang ate Marga. Sa kanyang kagustuhan, para bang may kung anong nag-uudyok sa kanya upang kanya ring gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Hindi siya mapakali hanggang sa wala na siyang naririnig na ingay mula sa loob ng silid ng kanyang ate Marga. Pinili na lamang niyang umalis at baka bigla na lamang lumabas ang kanyang ate at mahuli pa siya roon. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid habang ramdam niya ang init ng kanyang katawan. Pinagpapawisan din siya ng mga oras na yun, gayong kakatapos lamang niyang maligo. Bahagya pa niyang pinaypayan ang kanyang sarili nang sa ganoon maibsa ng init na kanyang nararamdaman. Naisip niya na sana siya na lang ang kanyang ate, di sana hindi siya nagkakagano ng mga oras na yun. Inilak na lamang ni Jane ang pinto ng kanyang silid at balak nang gawin ng bagay na makapagpapasaya sa kanyang sarili. Sa ganoong paraan, maiibsa ng init at mawala na ang pananakit ng kanyang puson. Napakagatlabi siya nang kanya nang simula na gawin ang bagay na iyon. Nakahiga siya sa kanyang kama habang ginagawa niya iyon. Salubong ang kanyang mga kilay at masyado nang nadadala sa ginagawa niya. Hindi niya na pinatagal pa nang may marinig na may kumatok sa pinto. Napamura pa siya at napilitang buksan yun. Bumungad sa kanya ang kanyang ate. "Halika, nag-order ako ng pagkain. Kainin natin at mainit pa yun." Yun lang at iniwan na siya nito. Nairita pa siya sapagkat hindi pa siya tapos sa ginagawa niya. Naabutan niya nga ang kanyang ate Marga at ang BF nito na kumakain ng pagkaing in-order ng mga ito sa labas. Mukhang nagutom ang mga ito ng husto sa ginawa. Napailing na lamang siya at ikinain na lamang ang init na kanyang nararamdaman. Mamaya na lamang siya babawi pagsapit ng gabi. Walang makakaistorbo sa kanya. Masarap ang pagkain na in-order ng kanyang ate, kaya naman naubos nila iyon. Mukhang masiglang-masigla ang kanyang ate sapagkat nagawa nito ang bagay na yun. Hanggang sa nagpaalam ang kanyang ate na magtatapon lamang daw ito ng basura sa labas ng gate ng kanilang bahay. Nagpresenta naman ng BF nito, ngunit tumanggi ang kanyang ate at may bibilhin din daw ito sa kalapit na tindahan. Naiwan silang dalawa ni Nolan sa kusina. Hindi naman ito magawang magsalita at mukhang napakamahiyain. Napangiti siya sa kalukuhang pumasok sa kanyang isip. Tumayo siya tsaka bahagyang lumapit sa lalaki. Nang makalapit, yumuko siya at nagkunwaring napupuwing. "Pwede bang pakuha yung puwing ko? Kanina pa kasi masakit ang mata ko eh." Nag-aalangan naman ng lalaki kung gagawin ba nito ang kanyang nais. Sa huli,
Ginawa naman ito yun at hinawakan ng kanyang mga mata. Nakaramdam naman ng kakaibang init si Jane nang lumapat sa kanyang balat ang mga palad ng BF ng kanyang ate Marga. Ganoon pala ang pakiramdam na mahawakan ng isang lalaki. Buong ingat naman ito habang sinisipat ang puwing niya na hindi naman totoo. Tinitigan na lamang niya ito ng maigi habang masyadong magkalapit ang kanilang mga muka. Napakagwapo mo naman, bulong niya na ikinahinto nito. Swerte naman ni ate sa'yo, dagdag pa niya dahilan kung bakit lalong nailang si Olan. Sana kung may time ka, iparamdam mo rin sa akin ang mga bagay na pinaparamdam at ginagawa mo kay ate. Tiyak, matutuwa rin ako. At syempre ikaw, masisihan ka sa akin. Sabay nun, binigyan pa niya ng halikang lalaki na halos ikagulantang nito. Hindi siguro nito inasahan ang kanyang ginawa habang siya ay tuwang-tuwa. Umalis na siya sa harapan nito tsaka dahan-dahan siyang tumalikod sa lalaki. Rinig niya ang mabilis na paghinga nito ngunit tumungo na siya sa kama. Batid niya ng mga oras na yun, alam na nito kung anong klaseng kapatid si Jane. Alam naman kasi niya na malabong magsumbong ito sa kanyang ate at mabilis lamang niya itong mabaliktad. Nanood na lamang siya ng TV hanggang sa bumalik na ang kanyang ate. Binigyan lamang niya ng malaking kaisipan ng lalaki na tiyak hindi magpapatulog dito. Sa ginawa ba naman niya ay tiyak na nawindang ng husto ang lalaki hanggang sa mabilis na lumipas sa mga oras at naghanda na ng hapunan ng kanyang ate. Tinulungan na lamang niya ito nang sa ganun hindi siya mawala sa paningin ng BF nito. Hindi man niya ito hulihin ay alam niyang palihim siya nitong tinititigan. Sino ba naman kasing makakatanggi sa kanya? Walang kaalam-alam ang kanyang ate na palihim niyang sinusulot ang BF nito. Minsan pang nagkaroon ng pagkakataon, pasimple niyang hinawakan ng lalaki kapag alam niyang hindi nakatingin ang kanyang ate. Napapakislot naman ng lalaki ngunit hindi nagagawa ang tumutol. Alam niyang gulong-gulo na ito sa ginagawa niyang paghawak dito. Ngunit iyon ang gusto niya, ang akitin ito ng todo hanggang sa makuha niya ang gusto. Natapos sila ng kanyang ate sa pagluluto at naghain na. Kumain na rin sila ng hapunan sa ilalim ng lamesa. Habang tahimik na kumakain ang boyfriend ng kanyang ate, panay naman ang kwento ng huli. Halos hindi mapakali ang lalaki sa kinauupuan sapagkat lihim na inaabot ng kanyang paa ang paa ng lalaki. Inaakit niya iyon sa paraang alam niya, kaya siguro ganoon na lamang ang pagkailang ng lalaki. Okay ka lang? Maya-maya, rinig niyang tanong ng kanyang ate sa lalaki. Mabilis namang napatango ang lalaki pagkuway lumagok ng tubig. Naging uneasy ang mga kilos nito. Nagpatuloy lamang sa pagkain si Jane na para bang walang nangyayari. Di nga lang siya sigurado kung ano ang nararamdaman ng lalaki sa ginagawa niya. Siguro naman, naaakit ito sa kanya kaya ganoon na lamang ang kilos nito. Kung ganoon, malaki ang chance na maakit niya nga ito at baka sakaling matupad pa ang kanyang kagustuhan. Pag nagkataon ay matutupad na niya ang kanyang pangarap na tiyak niyang kailanman hindi niya makakalimutan. Nauna na siyang natapos sa kanyang pagkain ngunit hindi pa siya tumayo. Sasabay siya sa dalawa at siya ang nakatukang maghugas ng kanilang pinagkainan ng gabing yun. Tumayo ang kanyang ate saglit at kukuha daw ito ng vitamins na tinitake nito sa loob ng silid nito. Naiwan tuloy sila ng lalaki, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon para ito ay bulungan. Baka naman gusto mo mamayang hating gabi, iiwan kong bukas ang pinto ng aking kwarto. Mas pinalambing pa niya ang kanyang boses bago niya nakuhang tumayo at niligpit ang kanilang pinagkainan. Nagulat pa siya nang tumayo ang lalaki at tinulungan pa siya sa ginagawa. Natuwa naman siya kahit hindi pa naman siya nito kinakausap. Siguro nga sadyang tahimik lang ang lalaki. Nagsimula na siyang maghugas ng pinggan nang lumabas ang kanyang ate at uminom ng vitamins. Hindi na lamang niya pinansin ang mga ito na sweet pa sa kanyang likuran. Lihim kasi siyang naiinis at naiinggit. Pagdating sa kanyang ate, doon lang niya naririnig ang boses ng lalaki.
Baka nga siguro pinagtatawanan lamang nito ng lihim ang kanyang mga sinasabi. Sa itsura kasi nito, malabong magloko ito sa kanyang ate. Sayang naman ang gwapo nitong muka kung isang babae lang ang makikinabang dito. Tinapos na lamang ni Jane ang kanyang ginagawa hanggang sa pumanhik na sa itaas ang dalawa. Nagpunas na muna siya ng mesa at tiniyak na nakalak ang lahat ng pinto ng bahay nila bago siya pumanhik sa kanyang silid sa itaas. Salubong ang kanyang mga kilay sa kanyang pagpasok sa loob ng kanyang silid. Tiyak na magpapakasaya na naman ang kanyang ate sa piling ng boyfriend nito. Wala naman siyang ginawa kundi libangin ang kanyang sarili sa kanyang cellphone. Lumipas ang ilang minuto at kahit sa hawak na cellphone ay boring na siya. Lumabas siya ng kanyang silid tsaka dahan-dahan na lumapit sa pinto ng silid ng kanyang ate. Dinikit niya ang kanyang tenga sa pinto nang sa ganoon marinig niya ang ginagawa ng dalawa. Ngunit ilang minuto siya roon, wala siyang naririnig na kahit na ano. Naisip niyang baka natulog na ang dalawa at natapos na sa ginagawa ng mga ito habang siya ay nagsiselfone kanina. Laglag ang balikat niya nang umalis sa harap ng pinto. Naalala niya ang sinabi niya sa lalaki kanina. Iiwan niyang bukas ang pintuan ng kanyang silid. Ngunit mukhang tulog na ito, kaya malabo ng pagbigyan nito ang kanyang gusto. Ganun pa man, pinili niyang iwanang bukas ang pintuan. Pinilit na lamang ni Jane ang sariling makatulog, kahit papabiling-biling lamang siya sa kama. Nagugulo ang kanyang isip, nag-iisip kung ano pa ang kanyang gagawin nang sa ganoon matupad ang kanyang kagustuhan. Hindi naman pwedeng basta na lamang niyang hilingin sa kanyang ate na i-share naman ito ang BF. Baka nga tuluyan ng magalit ang kanyang ate pag ganun. Iba naman kasi ang bagay na ipinapaubaya nito sa kanya at iba rin pagdating sa BF nito. Talagang wala na siyang naiisip na magandang plano. Tamang pantasya lamang siya at wala siyang magagawa. Maya-maya ay hindi niya napansin na nakaramdam pala siya ng antok. Nahiga na siya sa kama at tuluyang nakatulog. Hindi na nga lang niya alam kung anong oras siyang nagising. Patay na ang ilaw ng kanyang silid, ngunit nakabukas naman ang lampshade sa kanyang tabi. Sa naalala niya, nakalimutan niyang patayin ang ilaw sa loob ng kanyang silid hanggang sa mapagtanto niyang direktang sumasamyo sa kanyang balat ang lamig na dulot ng aircon. Noon lamang niya napansin ang isang lalaking bigla na lamang tumabi sa kanya. Nagulat siya, ngunit nagawa ng takpan ng lalaki ang kanyang mga labi hanggang sa makilala niya ito. Ito ang boyfriend ng kanyang ate. Kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Dudurugin kita ngayong gabi at walang makakapigil sa akin. Bulong nito sa kanyang tenga na halos ikapalakpak ng kanyang dalawang tenga. Ano pa nga ba ang kanyang gagawin kundi ang magpaubaya na lamang? Yun ang kanyang gusto. Hindi na nga niya pinatagal pa at hinapit niya sa batok ang lalaki upang pagdikitin ang kanilang mga labi. Mainit sa pakiramdam. Napakalambot ng labi ng lalaki. Para siyang sinisilaban sa init ng kanyang nararamdaman. Buong buhay niya, noon lamang siya nakaramdam ng ganoon. Ang dilim ng kanyang silid ay nakakapagbigay lamang ng mas matindi pang excitement. Naisip niya na baka tulog na ang kanyang ate, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Nolan upang lumabas at tumungo sa kanyang silid. Hindi lubos sa kalain ni Jane na ganoon pala ang pakiramdam na sinasamba ng isang lalaki. Para bang napaka-espesyal niya at bumaba pa ang halik ng lalaki. Malayang malaya itong gawin ng gusto. Napapakagat labis si Jane at tila siya nilalagnat sa init ng kanyang pakiramdam. Nadadarang siya at halos napapasinghap sa tuwing nararamdaman niya ang labi ng lalaki. Gustong-gusto niya ang ginagawa nitong pagpapasaya sa bagay na iyon sa kanya. Sa tanang buhay niya, noon lamang niya iyon naramdaman. Gusto na nga niyang mapasigaw. Napapalunok na nga lang siya ng sariling laway at talagang pinipigilan ng sarili na makagawa ng kanyang ingay. Nais niyang magmura dahil sa tinatamasa ng mga oras na yun. Naging mainit ang gabing yun na talaga namang kailanman hindi makakalimutan ni Jane.
Tiyak na hanap-hanapin niya ang ganoong pakiramdam at balak nga awayin pa ang kanyang ate para lamang makuha ng tuluyan ang BF nito. Gigil na gigil ang lalaki hanggang sa tuluyan ng marating ang dulo. Hindi nga sila nakontento at nakadalawa pa sila ng gabing yun bago bumalik sa loob ng silid ng kanyang ate ang lalaki. Para namang lantang gulay si Jane, ngunit hindi niya yun pagsisisihan.